Pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga tricycle drivers sa Legazpi City, itinakda na. LGU mahigpit din na nakabantay laban sa overpricing at hoarding sa mga pamilihan. Si Connie Kalipay ng Philippine News Agency sa sentro ng balita. Tinatayang 4,000 tricycle drivers mula sa Legazpi ang makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pambansa at lokal na pamahalaan para makatulong na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang programa ay ipatutupad sa gitna ng pagtaas ng halaga ng gasolina sa buong bansa na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga driver ng public utility at ang halaga ng mga pangunahing bilihin. Sa isang panayam, sinabi ni Mayor Hisham Ismail na ang bawat kwalipikadong driver ay tatanggap ng 5,000 sa ilalim ng National Subsidy Program na nakatakda sa April 10 at 11, 2026. Nilinaw niya na bawat driver ang bibigyan at hindi bawat prangkisa. Sinabi ni Ismail na bahagi ng tulong pinansyal ay mula sa alokasyon na ibinigay ng pambansang pamahalaan. Tututukan po natin ang TOLA. Nagbigay po ng allocation subsidy ang ating national government. Siyempre sa ating pasalamat sa ating mahal na President Bongbong Marcos na nagpo-profiling na po ang ating CSWDO. Well, in fact, sinabit na po kahapon at kahapon po yung binigay na deadline sa atin. Nakaschedule po on this coming April 10 and 11, more than 4,000 plus ang ating beneficiaries at makakatanggap po per driver ng 5,000 pesos. Balikan po natin, per driver po, hindi po per franchise. Kasi minsan, meron pong isang tricycle, 2 o 3 po ang driver. Bukod pa sa national subsidy, inaprubahan ng Legazpi City Government ang karagdagang 1,000 bawat driver na inendorso na rin sa 17th Sangguniang Panglungsod. Hindi po doon nagtatapos ang ating tulong sa mga TODA drivers. Pinasok na rin po sa 17th Sanggunian ang ating hiling na mabigyan rin ng subsidiya galing sa City Government of Legazpi. Ang ating ibibigay 1,000 pesos rin po per driver. So, hindi po natin ididikit ang pag-payout yan. So, most probably, after 3 weeks. Ang lungsod ay nag-aayos din ng tulong pinansyal para sa mga mangingisdang apektado ng pagtaas ng gastos sa gasolina. Dagdag pa ng punong lungsod, isang technical working group ang inilikha ng LGU sa pakikipag-ugnayan sa Department of Trade and Industry para subaybayan ang mga presyo at maiwasan ng overpricing at hoarding. Sisiyasatin ng TWG ang mga establishmento, kabilang ang mga gasoline stations, hardware store at iba pang negosyo upang matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon sa pagpepresyo. Hinimok ni Ismail ang buong kooperasyon sa mga residente at may-ari ng negosyo na magkaisa sa panahon ng krisis. Kung mag-increase pa unti-unti lang na hindi naman po gaano maka-apekto o pa-feel agad ng ating mga constituents ang pag-increase. Inilaan ang tulong para makayanan ang tumataas na halaga ng gasolina na nag-ambag din sa mga pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo na nakakaapekto sa parehong mga mamimili at maliliit na transport operator. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Kalipay ng Philippine News Agency.